Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagbumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Dumako na tayo sa ikalawang araw ng ating Triduum. Sa araw po na ito, walang misa. Ito'y tinatawag na the Good Friday of the Lord's Passion. It is actually a service. Why? Because there is only one Mass for the Triduum. At yung misa na ito ay nag-umpisa kahapon at magtatapos bukas ng gabi sa ating Easter Vigil. Kaya iisang selebrasyon po ang Paschal Triduum. 3 araw, pero it is just a single celebration, a single Mass. And so, my dear brothers and sisters, Good Friday is not about procession, yung paglilibot. Marami sa atin parang yun lang yung hinahabol, yun lang ang alam natin sa Biyernes Santo. But we miss the meaning of this pilgrimage if we do not see that Good Friday is not only about the procession, but it is about the cross of Jesus. It is about Jesus, our God, who sacrificed himself on the cross. And this is exactly what we are memorializing, what we are trying to emphasize, and what we are trying to embrace. Like Jesus, who embraced his cross for us, we are encouraged, we are being invited to embrace also our God who sacrificed himself for all of us. And this is the meaning of Good Friday. And today, we will focus our attention on gazing our Lord as he tries to go through all the pains and hurts, physically, emotionally, psychologically, all of this. Jesus took them to himself so that we can be freed. And these are all the pains, punishments, and hurts that we deserve. But Jesus took them all freely, voluntarily, because he loves us, because he wants us to be okay, because he only wants what is best for us. And hopefully, as we accompany Jesus in this dramatic, painful, and saddening event, we would all the more come to realize how the Lord has been valuing us, has been loving us so much. At ito sana yung lubos nating maramdaman, yung pag-ibig ng Diyos na hindi kayang tumbasan ng kahit ano pa mang pag-aalay na pwede nating may magawa. Sa araw na ito, lahat ng pasakit sana na para sa atin ay inako ng Diyos, kinuha ng Diyos para lamang tayo'y maging okay, maging malaya, at maging maganda ang ating kalagayan. Kaya napaganda mga kapatid na sa araw na ito, we will focus
ourselves on Jesus, to be with Him, and try to savor that ultimate or supreme act of sacrifice of Jesus for all of us. Na sana ito rin yung maging inspirasyon natin. Inspirasyon natin na magsakripisyo para sa iba. Inspirasyon natin na gayahin ang ating Panginoon na iniyalay, isinakripisyo ang lahat-lahat para sa iba, para sa ating lahat. Sana maging ito rin ang ating attitude na sa ating pagmamahal, isasakripisyo natin ang lahat-lahat para sa ikakabuti ng iba, ng mga minamahal natin sa buhay. Sa araw na ito, atin ring sariwain yung pagmamahal ng Diyos na ginawa niya ang lahat para sa atin, na maging hindi tayo karapat-dapat, ang Diyos ginawa pa rin niya. Pinakita niya sa atin at pinaparamdam niya sa atin na kailanman hindi nagbago ang tingin ng Diyos sa atin. Na kailanman hindi nagbago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Na tayo pa rin ay mahalaga, na tayo pa rin ay kamahal-mahal sa Diyos. And we try to savor that. We try to embrace that. That we are loved by God no matter what happens. And we remains to be valuable, precious to God. Despite of all the sins that we committed. At yan ang pinapahayag ng Diyos sa araw na ito. Na maalala natin na hindi naman nagbagong tingin ng Diyos sa atin. Hindi naman nagbago ang pagmamahal at pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Kaya wag nating kailangang maisipin na wala tayong silbi, na patapon tayo, sapagkat para bang sinasabi natin walang silbi ang sakripisyo ni Jesus kung ang tingin natin sa sarili natin ay walang silbi. Kung ang tingin natin sa sarili natin walang pag-asa, kung ang tingin natin sa sarili natin ay basura, patapon, para bang sinasayang din natin itong pag-ibig ng Diyos, itong pagsasakripisyo ng Diyos. Mahalaga na makita natin ang katotohanan upang masabi din natin sa sarili natin, hindi ako patapon, hindi ako basura, mahalaga ako, kamahal-mahal ako. Kasi ang Diyos ang unang nagmahal, ang unang nagpakita ng pagpapahalaga at pagmamahal sa akin, kahit na hindi ako karapat-dapat. And so, if we come to this realization, our only response today is gratitude to God. The only attitude that we can have and bring with us today is our gratitude to God, who took everything, who took the pains and hurts and punishment that we deserve to Himself. Our response is thank you, Lord. Our gratitude to Him. At sana, ganun din ang ating gawin. Yung pagpapasalamat natin ay yung iparamdam din natin sa ating kapwa. Itong pagmamahal na ito at pagpapahalaga. Sana gayahin natin ng Diyos, napahalagahan natin ang ating kapwa, mahalin natin ang ating kapwa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyo.